O mase. Tantorap da silbi. Palakpakan sa mga Panginoon. Amen. Sino po bang nagagalak ngayong umaga? Tignan mo nga po ang inyong katabi. Sige po. Adyon Mabsale. Amen. Praise God. Minsan pa nga po masigabong palakpakan sa Diyos na buhay. Kaya yan ito, salamat ni mga Panginoon sa pribilehyo na makapag-share ng mga ibahagi ng mga upian duita. Madengkay Prinsidas Dese. Ngayong kapanahunan po ng Kapaskuhan, laging in sa ating pandinig ang mabuting balita. Magandang balita. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa magandang balita. Ibagam ni mga katalang mo, o pasan boy talim mo. So, good news. Good news. Praise God. Praise God. So, basan siya mateksto si dun sa unang Korinto chapter 15 verse 1 to 4. MBB, Magandang Balita, Biblia. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita ang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinasabi ng kasulatan. Bagang ko yung isirin namin at ano lang isa. Abang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong biyaya, sa pribilehyo. Patuloy po Panginoon na pandayomidim Panginoon itong mago nito. Lord God, patuloy po na ikaw o Diyos ang siyang manguna sa amin. Patuloy po na ang salita mo at purong katotohanan lamang Panginoon ang mamutawi sa bibig ng inyong lingkod. At patuloy po Panginoon na ito ay nakaangkla sa salita mo Panginoon. Patuloy po Panginoon na buksan mo ang isipan at puso ng bawat isa sa amin sa lahat po ng naririto Panginoon. Ganon din po sa mga nasa labas. Patuloy po Panginoon na sama-sama mo kaming bigyan ng knowledge and wisdom Panginoon upang sa ganon ay maunawaan namin kung ano yung nais mo sa buhay ng bawat isa sa amin, lalong higit sa salita mo na aming pagbubulay-bulayan Panginoon. And Father God, idinudulog ko po sa iyo, pangunahan niyo po ako. Patuloy po na ikaw o Diyos ang siyang makita sa buhay ko at hindi yung aking sarili Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. Ikinukumit ko po sa iyo, Panginoon, ang iyong salita. Bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa iyo ang papuri, pasalamat, pagsamba sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Itong kisi. Uputan togap. Amen. Itaas nga po natin ang ating kanang kamay. Sabayan natin ang kaliwang kamay. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. God is good. And all the time, praise the Lord. So, ngayong umaga po, tunay nga, noon Matizotse ay napakabuti. Amen po ba? Amen. Lahat ng nakikita natin sa ating kapaligiran ay mabuti. Amen po ba? Amen. Tanging ang mata lang natin ang hindi mabuti pag minsan. So, makita natin lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti. Lahat ng nangyayari sa buhay na meron tayo ay may rason, may purpose. Merong layunin ng Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng pangyayari sa buhay na meron tayo para sa ating ikabubuti. For good news, mabuting balita. So ngayon, yung ating teksto na ating nabasa sa unang Korinto, chapter 15, verse 1 to 4, ang sumulat po nito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. At ang kanyang sinulatan ay yung mga mananampalataya na hintil sa Korinto. Sila po ay mga taga-Korinto. Makita natin dito sa ating nabasa, ipinapaalala
ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto kung ano yung pinakamahalaga sa lahat na kanyang ipinangaral sa kanila na walang iba kundi ang mabuting balita, magandang balita. Good news. Ito po yung good news. Di po ba pag nakakapasa, lalong higit sa mga nag-board exam ngayon, ang daming pumasa. Good news. Good news po yun. Pero higit ang salita ng Diyos. Higit yung ginawa ng Panginoon sa atin na good news. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang magandang balita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa isot, eba, upsan balita, maden kahit isinot dese. Siya po yung good news. Ang good news pa, nung kapanahonan na siya ipinanganak, ang nagbalita sa mga pastol ay walang iba kundi ang mga anghel. Ibinalita nila sa mga pastol na ang tagapagligtas ay naipanganak. Ngayon, itong naipanganak na Kristong ito, bakit siya naging magandang balita? Ano ang maganda? Ano ang good sa Kanya? Ano yung sinampalatayanan natin sa Kanya? Ano yung ginawa niya para sa atin? At ano yung benepisyo nung ginawa ni Kristo na siyang magandang balita para sa atin? Ano yung benepisyong tinanggap natin? Ano yung benepisyo na libre na ating natanggap? So makita natin, sa buhay na meron tayo, higit sa lahat, ano yung epekto? Ano yung impact? Ano yung impact ng magandang balita sa buhay natin? Yun yung ating pinaka-last na tatalakayin natin. Marami sa mga mananampalataya, ang impact ng magandang balita ay nagiging impacta. Di po ba? So, mamaya, pagbulay-bulayan po natin. So, ngayon, pag-uusapan natin na itong magandang balitang ito na ipinapaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay walang iba kundi yung kanyang tinanggap na pinakamahalaga sa lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, mas mahalaga pa sa iyo. Mas mahalaga pa sa iyo. Mas mahalaga sa kayamanang meron tayo. Mas mahalaga sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Kasi ang mga bagay-bagay sa mundong ito, yung good news na yan, siya yung lumikha ng lahat ng ito. Kasama siya. Amen po ba? Kaya huwag nating sambahin ang bagay, sambahin natin yung magandang balita na walang iba kundi si Kristo. Sapagkat siya ang source. Siya yung pinagmumulan ng lahat, sa kanya lahat galing, ang lahat ng nakikita, meron tayo. Yung lahat ng nakikita natin, maging yung katabi mo ngayon, ay nilikha ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So ngayon, dahil ito yung pinakamahalaga sa lahat, pag-uusapan natin kung ano yung libre na benepisyo nung kanyang kamatayan, nung kanyang pagkalibing, yung kanyang pagkapako at muling pagkabuhay. Pag-usapan natin yung kumpleto package deal. Yung tanong to. Kumpletong tapos na gawa. Pag sinabing tapos, natagpon man, finish, nazadi, awan man na uwing manzadi, tapos. Kung pag ano natalong te, nung nazadi man, awan man na ugasan mo po o gasa. Dapat. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ito po yung kompleto na tapos na gawa ni Kristo. Ito yung 5 magpakailanman. Aba na sa ima MMK hindi po yung magpakailanman. Aba na sa ima. Ito higit pa doon sa magpakailanman na yun. Yung magpakailanman na yun, may ending yun. Pero yung itong magpakailanman na sinasabi ng Biblia, ay habang buhay. Away katagto, walang hanggan. Okay, una po, na kumpletong tinapos na gawa ng ating Panginoon na siyang sinampalatayanan natin, ay walang iba, tayo ay ligtas magpakailanman. Van may nakanema kebevan mo. Wala na po, hindi po nawawala ang kaligtasan. Sapagkat itong kaligtasan na ito yung sinampalatayanan natin, ito yung na-receive natin na regalo ng Diyos sa atin.
Kayo po ba, sa tao, pwedeng bawiin niya yung regalong ibinigay niya sa tao? Pero ang Diyos, kung ano yung binigay niya sa'yo na benepisyo, kung ano yung nireceive mong regalong mula sa Diyos, kailanman hindi niya babawiin. Kung ano yung binigay sa'yo, hindi na niya babawiin. Ang Diyos natin hindi bigay, bawi. Ang tao bigay, bawi. Di po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So, sinasabi po sa Efeso chapter 2, verse 8 and 9, TPV translation, Tagalog Popular Version ng translation ng Biblia. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Take note po yung word. Kagandahang loob ng Diyos. Ibagam ni makatalang mo, kinahabagan ka lang ng Diyos. Kinahabagan ka lang ng Diyos. Lahat tayo dito ay kinahabagan ng Diyos. Amin, kasi ito hindi karapat dapat iligtas ng Diyos sapagkat sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, lahat tayo, kahit sinong bishop, reverend, mataas ang pinag-aralan, doctorate, nag-doctorate, lahat tayo ay walang matuwid. Makasalanan. Ibaga man iti kaabay mo, makasalanan. Kasalanan pa. Hindi tayo karapat dapat iligtas ng Diyos dahil sa tigas ng ating ulo. Kasalanan. Hindi tayo karapat dapat iligtas ng Diyos gaputan nato iti pride tayo. Di po ba? Kat lumakita tayo, amin tayo ngayon kinahabagan ng Diyos. Awa, biyaya ng Diyos. Kaya tayo niligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung magandang balita. Niligtas tayo ng Diyos magpakailanman. Pag sinabing kaloob, libre, hindi na po yan nababawi, magpakailanman po yan. Pag sinabing libre, wala pong bayad. Hindi mo kailangang pagtrabahuan ang iyong kaligtasan. Hindi mo kailangang magpakagaling dito sa harap para ikaw ay maligtas. Lahat po tayo ay kinahabagan at kinaawaan ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yan po yung unang kumpleto na tapos na gawa ng ating Panginoon na siyang sinampalatayanan natin doon sa tapos na gawa ni Kristo. Ano yung tapos na gawa ni Kristo? Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, pagtapako sa krus at muling pagkabuhay. Lahat ng nangyari sa Panginoong Hesus nung siya'y ipako sa krus, tapos na po. Kasama sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo na siyang magandang balita, na siyang good news sa bawat isa sa atin, tayo iniligtas ng Diyos magpakailanman. Walang bawian. Hindi na po niya babawiin. Sa papaanong paraan? Maniwala ka na. Believe it, sabi sa Ingles. Paniwalaan natin ng buong buo yung ginawa ni Kristo. Maniwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Paniwalaan po natin. Kailanman, hindi na po tayo. Hindi na po aagawin ng Diyos. Hindi na po babawiin ng Diyos. Yung kaligtasang tinanggap natin dahil sa tapos na gawa ni Kristo. Masigabong palakpakan po sa Diyos na buhay. Pakisabi nga po sa inyong katabi, okay ka ba? Itaas nga po natin dalawang kamay at isigaw natin, Charito! Cherry! Pag sinabing Charito, pinagpala at pinaburan ng Diyos. Lahat tayo ay pinagpala at pinaburan ng Diyos. Yun po yung panglimang itatapik natin mamaya. Okay. Ang loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kung ito, halimbawa, dun sa tapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, kung dahil sa ating mga gawa tayo ay naligtas, sa langit mapupuno ng mayabang na tao. Naligtas ako kasi nagpakabuti ako. Naligtas ako kasi nagpastor ako. Naligtas ako kasi kompleto yung attend ko ng church. Naligtas ako, di po ba?
Ang daming mayabang sa langit pagka sa mabuting gawa tayo naligtas. Pero dahil kinahabagan tayo ng Diyos, lahat tayo, kinahabagan ng Diyos, naligtas tayo magpakailanman. Kaya sa langit, walang mayabang. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So yan po, magpakailanman po yan. Tayo ay ligtas, magpakailanman, sampalatayanan po natin yan. Panuntabaan si itan, pamatyan tayo dayta, iti panunod tayo. Gaputan no, saan nga mamati, iti panunod, ken puso, isumot lang tirumwar, iti panagbiag tayo. Madamdama, at dyan ko nga impact, magiging impacto o impacta. So, yun. Ngayon pangalawa, natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ay yung tayo ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Tayo ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Itong kasalanan na ito, may tatlong ibig sabihin po ang kasalanan ito. Ito po yung kapag kung susuriin natin ang pag-aaral ng Biblia, mapapansin natin kapag nagsasalita yung mga apostol, naka-specific yung kasalanang tinutukoy nila. Ito po yung una na pinatawad ng Diyos sa krus ng Kalbaryo na kasalanan. Ito po yung tinatawag natin sa Greek. Ang Biblia po kasi sa original na pagkasalin na salita o salita sa Biblia, ang New Testament, ang bagong tipan ay Griego. Yan po yung salita ng bagong tipan, Griego. Ang Biblia po kasi tatlo yung original, Aramaic, Griego, at Hebreo. Yung Old Testament, Hebreo po yun. Makita natin ito. Sa Greek, yung kasalanan na tinutukoy na pinatawad ng ating Panginoong Hesus ay yung hamartia. Ano ba yung hamartia? Ang hamartia, ito yung kasalanan na konektado kay Adan. Ito yung kasalanang minana natin kay Adan. Ito yung sumpa ng kasalanan. Ito yung kasalanan ng sanlibutan. So, ito po ay pinatawad ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung sabi ko kanina, pinatawad ng Diyos, tayo ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Pag sinabing sa lahat, kasama po ito. Yung kasalanan ng sanlibutan, yung hamartia. Sabi sa unang Korinto 15 verse 3 and 3b, nung tanto, sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, pinatawad niya yung kasalanan natin mula kay Adan. Kaya tapos na yan sa krus ng Kalbaryo. Yung pangalawa, paraptoma. Ang ibig sabihin po ng paraptoma sa Tagalog, na ibig sabihin niya ay kasalanang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayon sa iyong konsensya o di pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pinatawad na rin po yan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Makita natin yung supporting verse niya sa Efeso 1 verse 7. Sa pamamagitan ng pagbubo, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, pinatawad niya yung hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung kasalanang hindi natin pagsunod sa kagustuhan ng Diyos ayon sa ating konsensya. Pati yung kautusan ng Panginoon. Dahil hindi natin masunod-sunod yung kautusan ng Diyos, naiintindihan tayo ng Diyos at pinatawad na niya, tapos na po niyang pinatawad sa krus ng Kalbaryo. Yun po sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya magandang balita. Sabihin mo siyang katabi, napakaganda talaga. Maganda talaga. Good news! Yan ang good news. Yan yung totoong good news.
Lahat ng good news na sa mundong ito, may ending. Pero yung good news na to, na si Kristo, yung ginawa niya, yung tapos na gawa niya, sabihin mo sa iyong katabi, walang ending. Walang ending, walang hanggan. Magpakailanman. Amen. Kaya yung kasalanang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa kautusan ng Diyos, pinatawad na po ng Panginoon yan sa krus ng Kalbaryo, Efeso 1:7, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi dito, yung pangatlo, na kasalanan na pinatawad ng Diyos, hamartano. Ang hamartano sa Tagalog, na ibig sabihin, ito yung kasalanang nagagawa natin sa ating kapwa. Kasalanang nagagawa natin sa ating kapwa at sa ating sarili. Halimbawa, si Kuya Jomar, ugigyat ka, ugigyata ugalim, rektaan nun yung bagatso. Nagkasala ako sa kanya kasi nasaktan ko yung kanyang puso. Amen po ba? Pinatawad na po yan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, alam ko, tumatakbo sa inyong isipan, no? Mamaya, pag-usapan natin. Ito yung pinatawad ng Diyos na kasalanang nagagawa natin sa ating kapwa at sa ating sarili. Sabi sa Juan, chapter 2, verse 2, sa pamamagitan ng paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Kaya pinatawad niya yung nagagawa nating kasalanan sa ating kapwa at sa ating sarili. Pero paano, Pastor? Yung nagagawa kong kasalanan sa araw-araw ng aking buhay, pinatawad na po ba ng Panginoon yun? Oo, kasi nga, napakaliwanag. Yung nakalipas, yung kasalukuyan, at yung hinaharap na kasalanan magagawa natin, nagawa natin, pinatawad na po yan ng Panginoon. Pero, may panganib. Sabi mo sa iyong katabi, pero, may panganib. Sa harap ng Diyos, pinatawad lahat ng kasalanan natin. Kapag tayo ay naglaro ng kasalanan, ito yung magiging resulta ng buhay natin. Pero hindi po mawawala ang kaligtasan. Hindi po mawawala na tayo ay pinatawad ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos, naintindihan niya tayo. Ito po yung tatlong mawawala sa atin. Ito yung panganib. Una, natural na konsekwensya. Halimbawa siya, dito sa lugar ng Azab, ng Valaak, ang natural na consequence ng pagwawala ko, aado lang di matuon, maligitanda ka. Hadaan mo yung wawala-walaan mo, yun yung consequence yung ginawa ko. Pero yung pagpapatawad ng Diyos, pinatawad na niya ako. Pero yung consequence ng kasalanan ginawa ko, makukuha ko yan. Mararanasan ko yan. Yung kasalanan ginawa ko. Kaya makita natin, yun yung una na mangyayari sa atin. Kapag tayo ay naglaro, nagpatuloy sa pagkakasala. Unang-una, natural na consequence. Pangalawa, na consequence, na panganib kapag tayo ay naglaro ng kasalanan. Bagamat pinatawad ng Diyos yung kasalanan natin. Pero yung consequence, magunod tayo. Pangalawa, dying prematurely, maagang pagkamatay. Ito po yung pangalawa na masagrap tayo. Salamat. Medyo nagkukuhan ako sa Ilocano. Masagrap tayo. Ajay, yung maagang pagkamatay. Halimbawa, ako, konti-container yung pag-inom ko. Dahil sa katigasan ng aking ulo, sa paggawa ko ng hindi maganda o kasalanan sa harapan ng ating Panginoon, ano yung magiging consequence nun?
Maari akong mamatay kaagad kasi maluto, magkakaroon ka ng sakit. Yan yung mga consequence na mangyayari sa atin. Tapos pagka naninigarilyo naman, pag naninigarilyo, anong sintomas niyan? Diba? Uubusin niya yung lungs. Yan yung baka yan pa yung maagang ikamatay ng tao. Yan po yung mangyayari. Masagrap tayo. Kaya makita natin, yan po yung panganib kapag tayo ay naglaro, nagpatuloy sa pagkakasala. Pero ako naniniwala, sa mga totoong mananampalataya ng ating Panginoon, hindi po yan nagpapatuloy. Sabihin mo siya katabi, hindi nagpapatuloy. Kalapakan natin ang Diyos na buhay. So, tandaan natin, lahat ng kasalanan natin, pinatawad ng Diyos. Pero yung panganib, nga masagrap tayo, iti inagdaw-agdaw nga panagbasbasol tayo, at yung consequence, iti basol nga aramidin tayo. Umuna, yung natural nga consequence. Pangalawa, maagang pagkamatay. Dahil sa katigasan ng ulo. Diba? Pagkas hindi mo na control yung galit mo, yung galit, baka makapatay ka pa ng tao. Ang consequence nun, baka bawian ka pa, mabadali kang mamatay. Di mo ba? Halimbawa, sa pagmamaneho ng motor, nakaparpartak ka, among lagaro dun nga nagalis. Naitublak ka, natay ka nga dagos. Yun yung consequence ng mabilisang pagpapatakbo. So yan po yung panganib kapag tayo ay nagpatuloy sa paglalaro ng apoy. Halimbawa, ito po, pinakang mabilis makatch up ng tao. Ito, isungurod mo. Niya ti mangyari. Dyan iso diyan ti consequence nga kunak. Ngam ti basol, pinakawan niya ako Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, nauunawaan ka ng Diyos. Pero masagrap mo dyan consequence, iti basol nga aramidon, iti nang daw. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kasi ata, dyan good news. Good news, pinatawad na yung lahat ng ginawa natin na yun, ng kasalanan. Yung panganib lang, yung consequence. Pero pinatawad ka na ng Diyos. Hindi mawawala yung kaligtasan mo. 100%. Hindi lang percent. Fully. So, pangatlo po. Hindi pa pangatlo. Kailan ba pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan? Sa time zone ng tao, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan noong year 33 AD. Nung mamatay si Kristo sa krus. Sa time ng tao. Pero sa time ng Diyos, ang Diyos kasi natin ay hindi siya saklaw ng ating oras. Ang Diyos natin, eternity. Walang hanggan. Ang Diyos natin ay hindi katulad ng oras na meron tayo. Hindi pa man nalilikha ang mundo, pinatawad na tayo ng Diyos. Sabi ng Revelation, chapter 13, verse 8. Before the foundation of the world, meron nang namatay. Siya yung lamb na pinatay. Di mo ba? Napaka-amazing. Sabihin mo sa iyong katabi, good news! Yan po yung good news. Magandang balita po yan. Magandang balita na dapat nating ibalita mamaya. Kaya makita natin, bago pa nalikha ang mundo, namatay na siya para sa kasalanan. Sa mata ng Diyos, pinatawad na niya ang tao, hindi pa nalilikha ang tao, pinatawad na. Kasi ang Diyos natin, omnipresent, omniscience, omnipotent. Alam niya lahat. Hindi pa nalilikha ang mundo, alam na niya. Amunan, ipagamit ikakabay mo, amunan. Amunan. Iti tao awan amuna. Amen po ba? Palakpakan natin. Kasi ang Diyos amuna. Yung ti tao awan amuna. Gaputa tao tayo lang. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya makita natin, napaka-amazing, napaka-good news, magandang balita yung ginawa kung paano tayo pinatawad ng Diyos.
sa ating mga kasalanan. Hindi pa man tayo nalikha, hindi ka pa nalikha, hindi ka pa nakagawa ng kasalanan, hindi pa tayo nakagawa ng sandamakmak na pagkakasala, pinatawad na tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yan ang good Diyos. Mga libre po yan, walang bayad. Sabihin mo siyang katabi, libre! Libre. Di ba ang sarap may libre? Ine-enjoy mo pa. Enjoy natin. Idi libre na, ijay inasal nga. Sarap na sarap ako sa pagkain. Pirmi ah. Yung permi jay sakripisyo na piman jay nang ilibre. Permi iti sakripisyo ni Apo Diyos kanya tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Saan nga bareng-bareng, ibagam iti kaabay mo, saan nga bareng-bareng? Ano nga bareng Iti tao, bareng-bareng. Ngam iti Diyos, ajay inaramid na, ijay krus iti Kalbaryo, saan nga bareng-bareng? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Isa pang halimbawa sa pagkakasala, ako po personally, kapag ako'y nagkakasala, naulbudak nga eh. Kasi nung ginawa ko itong kasalanan na to, conforme nga pa nagtakip. Ang dami kong paraan para pagtakpan yung aking kasalanan. Natutunan kong hindi mag-open. Yan po yung nawawala kapag tayo naglalaro sa kasalanan. Hindi ka na magiging open, magkakaroon ka ng takot, fear. Takot na baka. Sabihin mo sa iyong katabi, na baka. Nabak. Hindi ba? Na baka. Hindi ka nabaw. Baka. Alam niyo po ba, nagjo-joke lang po ako, pero totoo po. Joke na totoo. Na ako po personally nasasaktan ako kapag ibang good news, ibang magandang balita ang tinuturo sa mga churches. Nagano iti churches nga sanda nga maawatan, ajay regalo nga inted ni Apo Diyos. Isu nga iti biyag nga kat nagbaling nga impacto ken impacta. Ngam na isalakan da. Kanjay pang talong nga kunak ito'y nga bason nga maawan iti maysa nga tao. Nga masagrap na ajay reward. Loss of reward. Kapag nagpatuloy tayo, naglaro tayo ng kasalanan, maawan ajay reward tayo. Yung saligo, yung gantimpala. Alam niyo po ba, walang kwenta yung mga pinaggagawa natin kung tayo naglalaro sa kasalanan. No dumtang ti panahon nga ikat, may kabilit jay apoy at balinto nga, awan tinabati. So, magiging useless yung mga pagod natin sa ministry. Magiging useless yung lahat ng ginagawa natin kapag tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. So, loss of reward. Una, natural na consequence. Pangalawa, maagang pagkamatay. At pangatlo, pagkawala ng gantimpala. Yan po yung mawawala. Yan po yung panganib sa paglalaro ng apoy. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, tandaan natin, bago pa nalikha ang mundo, pinatawad na po tayo ng Diyos. Napatawad na po yung lahat ng meron tayo. Huwag natin kakalimutan na agijay aming nga baso nga aramidin tayo ipatangad dama at ada consequence na. Ngayon, pinatawad ng Diyos yung kasalanan natin. Tandaan po natin yan. Pamatyan tayo dahil ta. Ibagang iti kaabay mo, pamatyan iti kastaunan. Pamanintyan. Gapo isuadya iti pinamatyan tayo kini Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangtalo. Tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos magpakailanman. Tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos magpakailanman. Yung katwirang meron tayo ay dahil sa tapos na gawa ni Kristo. At yung ibang term ng katwiran natin ay ito yung pagiging banal. Tayo ay banal magpakailanman. Pakisali po dun sa outline nyo. Tayo ay banal magpakailanman.
Sabi po ng salita ng Diyos, Hebreo 10:10. Sa pamamagitan ng kalooban niya tayo ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Ibig sabihin, tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ng tapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo na siyang magandang balita. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung supporting verse po nung number 2, nais ko lang pong iulit, hindi ko po nasabi kanina. Yung supporting verse nung tayo ay pinatawad magpakailanman ay sa Hebreo 9, verse 12. Total, Sunday school po to, okay lang po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, basahin ko lang saglit bago tayo pagpatuloy yung pagiging matuwid ng Diyos. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanan-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. TPV translation po yung aking ginamit. Kaya yung word na magpakailanman, walang hanggan. Yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. At tuloy natin yung pagiging matuwid. Halimbawa, kung ang pagiging matuwid ko ay dahil sa aking mga gawa, sa tingin niyo po ba, magiging mayabang ako? Magiging mayabang talaga ako kapag ganon. Amen po ba? Mayabang ako pag ganon. Pero dahil si Kristo, dahil sa gitapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung pagiging matuwid ko, sabihin mo siyang katabi, hindi ako mayabang. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So, okay. Salamat sa Panginoon. Pang-apat po, natapos na gawa ng ating Panginoon. Tayo ay pinagaling sa pamamagitan ng tinamong sugat ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay pinagaling sa pamamagitan ng sugat na natamo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yan po yung pang-apat. Makita natin sa Isaiah chapter 53 verse 5 ng Tagalog Popular Version na translation. Sabi dito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Libre po yan na ginawa, tapos nang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagaling na po niya yung lahat ng ating mga karamdaman, sakit na meron tayo. Alam ko yung tanong nyo, parang nababasa ko, pero bakit ang daming may sakit? Mayroon pong rason. Biblia din po ang sasagot sa kanyang sarili. Ipapaliwanag niya yung sarili niya. Ang mga pastor na kayang magpaliwanag ng Biblia, mayabang. Alam niyo po ba yon? Ang Biblia, kaya niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang kailangan lang ng pastor, pag-aralan, pagbulay-bulayan, kung ano yung tamang hermeneutics ng pag-aaral ng Biblia. Wala na po tayong gagawin. Ganun lang. Ang Biblia mismo ang sasagot sa lahat sa dabakbak na katanungan ng tao. Ang magdi-deliver lang yung pastor. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya, ito po yung isa sa tapos na gawa ng Panginoon na ating natanggap. Pinagaling na ng Diyos yung ating mga karamdaman sa pamamagitan ng bugbog na kanyang dinanas. Sa pamamagitan ng pagsugat sa kanya. Sa pamamagitan ng bawat hampas ng pagpalo sa kanya nung siya'y i-crucify, nung siya'y ipako sa krus. Ang daming hampas, ilang hampas? Sobrang dami. Hindi natin mabilang. Kung normal na tao yan, patay na agad sa isang hampas pa lang. Isang suntok pa lang, hindi na natin kayang
Hindi na mawari yung expression ng mukha natin. Di po ba? Yung sugat pa lang. Sabihin mo sa iyong katabi, yung sugat pa lang. Kunting sugat lang. Sobrang aray na. Eh yun, sobrang ang daming hampas ang tinamo ng ating Panginoong Jesucristo. Isulat din ng sagrap amin ni Kristo. Tama po ba yung tanong? Okay, praise the Lord. Isuna amin. Isuna ang lipas na amin. Iti purpose na ajay nga sinagrap na tapno mapagaling yung ating mga karamdaman. Pero pastor, ba't ang daming mga mananampalataya ang maraming may sakit? Ano po bang dahilan? Mayroon pong dahilan kung bakit nag-adu itinamati kini Kristo nga sakit na. Pwera lang yung sakit sa pagtingin na. Pagtingin sa kapwa na parang pangit. Yung pagtingin mo, armas na yung pagtingin mo sa isang tao. Langanin ko. Ito po, makita natin sa unang Korinto, chapter 11, verse 29, RTPB, translation, Revised Tagalog Popular Version ng Bible. Sabi dito, sa unang Korinto, wait lang po at hanap pa yung unang Korinto, chapter 11, verse 29, RTPB. Ito po, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ito po ay tumutukoy sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin, take note po yung salita, mahihina at masakitin ang marami sa inyo at may ilan nang namatay na. Ang dahilan po kung bakit maraming may sakit na mananampalataya ay dahil po sa hindi pagkilala sa kahalagahan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kahalagahan nung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Anong inuuna? Paano nilang hindi kinikilala o hindi nila pinapahalagahan ang katawan ni Kristo? Paano? Sa pamamagitan po, kapag sila ay may karamdaman, unang-unang nasa isip, perang gagastusin? Ano kayang doktor ang makakapagpagaling? Hindi nila iniisip na tinapos na ng Panginoon. Ano pa? Marami pa. Inuuna ang sarili. Hindi yung, ganun po yung sinasabi niya na hindi paggalang o hindi pagkilala o hindi pagpapahalaga sa tapos na gawa ng ating Panginoon. Doon sa kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Ganun po kahalaga yung ajay na sagrap ni Apo Diyos na sugat. Napakahalaga po nun. Hindi po ganun lang na binasa natin, nasugatan, nabugbog. Alam niyo po ba, pag aktual na ginawa sa iyo, anong mangyayari? Patay agad. Pero ang Panginoon, tiniis po niya yung lahat. Dahil ang purpose niya, mapagaling tayo sa ating mga karamdaman. Sa mga sakit na meron tayo. Anong gagawin natin? Believe, panampalatayanan natin. Diba parang ang hirap pa, parang kalokohan to Pero tandaan natin ang New Testament, ang bagong tipan, ibagang itikaabay mo, puro pamati. Apay nakita tayo, iti sango-sango, adya inaramid da kini Kristo. Hindi natin nakita, pero sinampalatayanan natin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ganun po kadakila, kabuti ang Diyos sa atin, libre na pong binigay ng Diyos lahat na meron tayo. Libre na po lahat, pinagaling. Yung lahat ng karamdaman na meron tayo,
ano gagawin natin? Sampalatayanan natin ng buong buo. Hindi yung sampalatayanan mo, ano kayong perang gagastusin ko at naman ang sakit ko. Hindi yung doktor. Hindi po masama ang doktor at pera. Unahin lang natin na sampalatayanan ng buong buo yung ginawa ni Kristo. Pag sinampalatayanan natin yon, ang Diyos ang kikilos, maghihil sa atin. Sapagkat tayo na nananampalataya, Lord, may sakit ako ngayon, pero salamat, pinagaling mo na ito. Dahil sa tapos na gawa, na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Panginoon. Panglima, tayo ay pinagpala at pinaburan ng Diyos. Lahat ng tao ay pinagpala, pero mga mananampalataya lang ang pinaburan. Sabihin mo sa iyong katabi, lahat ng tao pinagpala, pero mananampalataya lang ang pinaburan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po sa 2 Korinto 8 verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo kahit na mayaman. Alam niyo po ba ang Panginoon natin mayaman? Naging mahirap siya upang mapayaman kayo. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap, idinaipasngay niya po Diyos ni Kristo. Saan siya? Sa sabsaban. Nung siya ay naipako sa krus, hubot-hubad talaga, literal. Nakakahiya. Yung libingan pinaglibingan sa kanya, hiniram lang. Muntik pang maghiwala yung nanay at tatay niya. Di po ba nung nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao? Na alam ni Jose na hindi kanya yun. Pero dahil sa isang panaginip, ipinaliwanag kay Jose kung bakit nangyari yun. So ang daming pahirap. Wala ding tahanan ng Panginoong Yesus during that time na siya nandito sa lupa. Naghirap siya. Sabihin mo sa katabi, para mapayaman ka. Para mapayaman tayo, naghirap ang Panginoon. Yun po yung purpose ng paghihirap ng Diyos nung siya nandito sa lupa. Napakayaman niya, hindi na niya kailangan lahat. Pero dahil sa atin, dahil sa pagmamahal niya sa atin, inabot niya tayo, naghirap siya. Nagsakripisyo siya. Dahil sa atin, para mapayaman tayo. At paboran tayo ng Diyos. Pinaburan po tayo ng Diyos. We are highly favored by God. We are blessed. Pinagpala, pinaburan tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Ngayon, punta naman po tayo, anong epekto nito sa buhay natin? Anong epekto ng magandang balita sa buhay natin? Pagkatapos nating malaman yung 5 na tayo ay pinatawad magpakailanman, tayo ay naligtas magpakailanman, pinatawad magpakailanman, pinabanal magpakailanman, at yung tayo ay pinagaling magpakailanman, at pinagpala magpakailanman. Anong epekto nito sa buhay natin? Unang-una, yung kaligtasang tinanggap natin, i-share natin sa iba. Ibahagi natin sa iba. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong solohin. Huwag mong solohin. Yan po yung good news. Kung ano yung good news na na-receive natin, kung ano yung sinampalatayanan natin, huwag nating sarilihin, please lang. Please lang po. I-share natin sa iba. Doon sa mga taong hindi kaibig-ibig. I-share po natin, ibahagi natin ang mabuting balita. Dahil napakabuti ng Panginoong Yesus sa buhay natin, niligtas tayo. Kaya dapat yung kaligtasang tinanggap natin, ibahagi natin sa iba. Yan po yung dapat maging impact nito sa buhay natin. Pero nag-adu iti ng mati nga nagsadot. Sabta nga kayat nga iwaragawa. Tama po ba? Iwaragawa gajay na resibda. Total ligtas na ako, wala na akong pakialam. Bay, ang bitang nga may sumrod, di dyan, perno dayta. So, tandaan po natin, share it. I-share natin sa iba.
Pangalawa po, dahil tayo ay ligtas, i-share natin. At pangalawa, na dapat maging impact nito sa buhay natin, ay yung, dahil tayo ay pinatawad ng Diyos, magpatawad din tayo sa ating kapwa. Sabihin mo sa iyong katabi, patawarin mo na siya. Patawarin mo na siya. Huwag ka nang magtanim ng sama ng loob. Lahat po ng sinasabi ko ay ayon sa Biblia. Lahat po yan nandyan sa Biblia. Mahalin mo kahit hindi ka ibig-ibig. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po yung dapat maging apply. Makita, maging epekto ng mabuting balita sa buhay natin. Pangatlo, dahil tayo ay naging matuwid, naging banal sa harapan ng Diyos, pagsumikapan nating pakisamahan ang ibang mga tao para maging matuwid tayo sa kanilang harap. Sa paningin nila. Amen po ba? Pagsikapan! Kasi naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo, pagsikapan nating matuwid sa harap ng iba para maging matuwid tayo sa kanilang paningin. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. At dahil tayo ay pinagaling ng Diyos sa lahat ng ating mga karamdaman, ang maging epekto nito ay sabihin din natin sa iba yung sinampalatayanan natin na yun patungkol sa tapos na gawa ng ating Panginoon. Na pinagaling niya yung lahat ng karamdaman natin na dapat pahalagahan nila yung katawan ng ating Panginoong Jesus at hindi yung mga bagay-bagay sa mundong ito. At panglima, last but not the least, tayo ay pinagpala at pinabura ng Diyos. Anong magiging epekto nito? Dahil tayo ay pinagpala na tayo, kaya tayo magbibigay. Hindi ka magbibigay para pagpalain. Pinagpala ka na ng Diyos. Personally, sa lahat ng nakikita natin, ibinigay na sa atin, pagpapala po yan. Maging yung katabi mo, pagpapala. Huwag mong tingnan pagpapalo yung katabi mo. Pagpapala po yan ng Diyos. Kasi lahat tayo ay kinahabagan, pinaburan ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. At bilang conclusion and application, huwag po natin kakalimutan yung 5 tapos na gawa ng ating Panginoong Jesus na siyang magandang balita na sinampalatayanan natin at tinanggap natin sa buhay natin. Una, tayo ay ligtas magpakailanman. Wala na pong bawian yan. Pangalawa, tayo ay pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero, pag nagpatuloy ka, kada masagrap mo ay consequence. Nakunak, tatay. At yung pangatlo, tayo ay matuwid, banal sa harapan ng Diyos. Pang-apat, tayo ay pinagaling sa pamagitan ng sugat na natamo ng ating Panginoong Jesus. Panglima, ay yung tayo ay pinagpala, pinabanal ng Diyos magpakailanman. Palakpakan natin ang Diyos na buhay at pinagpapalagay sa Diyos po ang papuri.